Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-33 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Abot langit ang pagkasuklam ni Sander kay Stella nang matuklasan nito ang ginagawang pagtataksil ni Stella sa kanya. Matapos matanggap ni Sander ang mga larawan ni Stella mula sa mga paparazzi sa bar na pinuntahan nito, nagpasya si Sander na sundan si Stella doon dahil nag-aalala ito na baka kung ano ang mangyari kay Stella. Subalit hindi inaasahan ni Sander ang kanyang nakita nang makapasok siya sa bar na iyon. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata si Stella habang nasa bisig ng ibang lalaki. At mukhang masaya pa ito habang ine-entertain iyon. Nanatili si Sander na nakatayo sa di kalayuan sa mga ito habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Maingat niyang sinundan ang mga ito hanggang sa makapasok na sila sa isang private room. His heart shattered into pieces. This was the woman he chose because of love. Kinatok niya ang pinto, pagkaraan ng ilang saglit. Nakangiting nagbukas ng pinto si Stella. Nang ma-realize nito na si Sander ang nasa harap ng pinto, she was shocked with fear. Isang malakas na sampalang ibinigay ni Sander sa pisngi nito. Galit na galit ito kay Stella. Sander left that bar feeling lost. Mabigat ang mga paang humakbang siya sa kalsada. He felt a bitter taste in his mouth. Tinraidor siya ng taong pinakamamahal niya. Ang pagkamuhi at galit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon ay nagdulot sa kanya ng mabigat na pakiramdam at dahil doon ay nahirapan siya sa paghinga. Ngayon, naiintindihan niya ang nararamdaman noon ni Athena. It really felt so painful to be betrayed. Sobra niya itong kinamumuhian. Gusto niya itong patayin pero anong magagawa niya? Sobrang nagsisisi siya ngayon sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya lalong-lalo na kay Athena. Napakalaki ng naging kasalanan niya dito. Ngayon ay alam na niya ang totoong kulay ni Stella pero huli na. Nakatayo siya sa kahabaan ng kalsadang iyon. Ubod lakas siyang sumigaw. Isinigaw niya ang lahat ng nararamdaman niyang galit sa kanyang puso. Makaraan ng ilang araw ay nagulat si Sander nang biglang dumating sa kanyang opisina si Stella. Sinubukan nitong magpaliwanag kay Sander subalit talagang ayaw na ni Sander na pakinggan pa ang mga sasabihin nito. Sinabi niya kay Stella na kailangan muna niyang maipanganak ang batang dinadala nito bago siya pakawalan ni Sander. Nagpanik si Stella pagkarinig nito sa sinabi ni Sander. Nakita kasi niya na seryoso si Sander nang sabihin iyon. Ipinaalam din nito sa kanya na susundan nito si Athena sa Paris upang samahan at suportahan ito sa gagawing proyekto nito doon at upang makipag-reconcile na din kay Athena. At ikaw, you are just a tool to give birth to my child. At kung wala ka ng ibang sasabihin, you may now leave. Sarkastikong sabi ni Sander kay Stella. Halos gumuho ang mundo ni Stella sa lahat ng mga narinig niya mula kay Sander. Ni hindi niya halos maihakbang ang mga paa niya palabas ng opisina nito. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-33 yugto ng ating kwento, You Are the Reason. Nalaman din ng lahat ang tungkol sa hiwalayan ni Sander at Stella. Nang malaman iyon ni Cheryl, Athena, nahulaan mo yun? Sigurado ako ito na ang magiging katapusan ni Stella. Ang akala siguro ni Stella ay magagawa na niya ang lahat ng gusto niya kapag nakuha niya ang kontrata sa Inspire Company. Pero nakalimutan niya ang tanging naging daan kung nasan siya ngayon. Ang lahat ng iyon ay dahil ni Sander. At ngayon nga na tinapos na nito ang ugnayan nila, basta na lang nitong itinapon ng ganun lang ang pinagsamahan nila. Maaari din itong gawin
ulit iyon sa Inspire Company. Mag-abang na lang tayo. Sigurado ako na hindi magtatagal ay mawawala din siya sa Inspire Company. Dagdag pang sabi ni Cheryl. Kailangan ko nang mag-prepare. May dinner kami ni Joaquin. Mag-start na ako ng filming bukas at ikaw, magpahinga ka na rin. Pagkaraan ay sabi ni Athena kay Cheryl. Nakasuot lang noon si Athena ng isang maluwag na dress. Tumayo ito mula sa sofa na kinauupuan nito. Huwag kang mag-alala, I will take care of myself. Agad namang sagot ni Cheryl kay Athena. O siya, mag-prepare ka na. Kailangan magpaganda ka para sa date nyo ni Sir Joaquin. And don't forget to enjoy your time together. Para sa isang couple na katulad nila, bihira lang silang magkaroon ng ganoong pagkakataon na magkasamang dalawa. Binuksan ni Athena ang pinto ng kwarto at nakita niya si Joaquin na nakatanaw sa dagat sa di kalayuan. Nakatalikod ito kay Athena. Napakasarap nitong pagmasdan mula ulo hanggang paa. Kahit sino ay hindi maiiwasan na titigan ito. Anong iniisip mo? Tanong niya kay Joaquin. Kasabay noon ay humakbang siya palapit dito at niyakap niya ito mula sa likuran. Maglakad-lakad tayo. Gusto ko ding maghanap ng makakain natin. Patuloy na sabi ni Athena kay Joaquin. Nagugutom ka na ba? Tugon naman ni Joaquin sa kanya. Let's go. Ni minsan ay hindi nito tinanggihan ang kahit na anong gustuhin ni Athena. Simula nung araw na magpakasal sila, inihanda na ni Joaquin ang kanyang sarili na tratuhin ng maayos si Athena. Magkahawak kamay silang naglakad palabas ng hotel room nila. Napakaganda ng mga makikitang tanawin sa labas. Sila ay parehong nakasuot lamang ng simpleng damit habang magkahawak kamay na naglalakad sa tabing dagat. At sa eksaktong sandaling iyon, ang tahimik at magandang tanawin sa lugar na iyon ay talagang nababagay lamang para sa kanilang dalawa. Hindi din sila kailangang mag-alala na baka sikreto silang makuna ng mga pictures na magkasama. Maaari nilang i-enjoy ang mga sandaling iyon sa paraang gusto nila. Kumain sila ng mga snacks na nakita nila. Nakisayaw sila sa mga turista sa musical fountain at magkayakap silang naupo sa tabing dagat nang gumabi na. Kung maaari nga lang sana, gusto ni Athena na gano'n na lang sila forever. That feeling was so rare and precious. Joaquin, gusto kong tumira sa ganoong bahay in the future. Pagkaraan ay sabi ni Athena kay Joaquin. Kasabay noon ay itinuro ni Athena dito ang isang di kalakihang bahay. Isang simpleng bahay lang iyon at hindi malaki. May mga roses na tanim iyon sa harap ng bahay. Hinaplos ni Joaquin ang buhok ni Athena at saka sumagot. Kung anong gusto mo, kahit pa nga ang mga bituin sa langit, ibibigay ko sa'yo. Sa unang araw pa lang ng filming ng advertisement na iyon ni Athena, ay humanga na agad kay Athena ang crew ng production. Hinangaan ng mga ito ang galing ng performance ni Athena, pati na ang lumabas na aura niya. At dahil doon, nagdesisyon ang mga ito na dagdagan pa ang kota niya para sa pagiging ambassador ng kanilang produkto. Bukod kay Athena, may 3 pang aktres na kasama niya doon. Ang mga ito ay ang mga nangungunang stars sa international movie industry at hindi rin matatawaran ang kanilang mga kakayahan. Nang pumasok si Athena sa silid na iyon, tiningnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Matapos magbulungan ng mga ito ay agad nang tinapos ng mga ito ang kanilang pagme-makeup. Mula sa mata ng mga ito ay malinaw na nasa-sense ni Athena ang pagkadisgusto ng mga ito sa kanya. Nag-aalangan siyang ngumiti sa mga ito at iwinaksi niya sa isip niya ang nakita niyang puot sa mga mata ng mga artist na iyon. Para sa mga ito, ang presensya ni Athena ay hindi dapat na naroon. Natural lang naman na makaramdam ang mga ito ng ganoon. Ang mga last-minute changes sa industriya ay isang implikasyon ng maraming taktika. Kapag nakatanggap ka ng special treatment, syempre palaging kapalit iyon.
At si Athena ay sanay na sa mga ganoon. Napakaganda mo. You have an exotic look. Papuri ng makeup artist kay Athena. Lumampas kay Athena ang isa sa mga foreign actress na naroon. Masungit itong tumingin sa kanya bago tuluyang pumasok sa changing room. Pagkaraan ay itinaas ni Athena ang kanyang ulo at saka muling humarap sa salaming kaharap niya ang kanyang tingin. Ang kanyang naiibang aura ay nag-iwan ng malalim na impression sa makeup artist at hindi nito maiwasang purihin si Athena ng taos sa puso. Mukhang hindi ka nag-aalala tungkol sa pagsushoot. Maya-maya ay sabi nito kay Athena. Hindi nito malaman kung dahil sa sobrang confident si Athena o dahil sa nagtataglay ito ng malakas na pinanghahawakan. Hindi nagbago ang ngiti sa mukha ni Athena. At iyon ang nagpahirap sa mga ito na basahin ang niloloob ni Athena. Kaya naman lalong nakaramdam ng pressure ang mga foreign actress na kasama niya doon. Nginitian lang sila ni Athena at hindi ito sumagot sa kahit na anong criticism nila tungkol kay Athena. Ito ang tamang attitude na kailangang taglayin ng isang mahusay na aktres sa kanyang pagtatrabaho. Ang filming na iyon ay napakahalaga kay Athena. Sa isang kumpanyang katulad ng Star Media Entertainment, napakataas ng mga requirements nito para sa kanilang mga artist. Kung lalabas si Athena sa isang international advertising industry, ito ay magiging isang napakagandang opportunity para sa kanya. Related din ito kung makukuha ba siya ng kontrata sa Star Media Entertainment. Katulad nga ng sinabi ni Joaquin, kailangan niyang ipaglaban iyon on her own. At sa kabutihang palad, hindi naman siya nag-iisa. Nakakadagdag ng lakas para sa kanya ang isiping naroon si Joaquin sa tabi niya para suportahan siya. Bukod sa 3 ambassadors na nabanggit, meron pang isang bagong generation idol, si Kylie Smith, na gusto ding maibook ang trabahong iyon. Isa siya sa artist ng Star Media Entertainment at dahil sa partisipasyon ni Athena sa advertisement na iyon, nawalan ito ng pagkakataon na makuha ang pwesto ni Athena. Tinitigan nito si Athena na noon ay nakaupo sa harap ng makeup mirror. Nakataas ang mga kilay nito na nagsalita. Paano ang isang outdated actress ay nagawang maitsapwera ako sa proyektong ito? Ang agent nitong si Lara Cruz ay kilalang matalinong babae. Matagal na din ito sa industriya at nakita na nito ang ilan sa mga naging proyekto ni Athena. Ngumiti ito at saka nagsalita. A third-rate company like Global would do anything. Ang isang dating aktres na naband na pero nagawa pa ding makakuha ng endorsement at may lakas ng loob na agawin ito sa isang artist ng Star Media, mas ambisyosa pa siya kay Stella Santos. Subalit talagang hindi ng mga ito maikakailang makapangyarihan si Athena. Pero kung ipagpapatuloy niya ang paggamit ng maruming paraan, hindi rin magtatagal at mapapaalis din siya sa industriya katulad ng nangyari kay Georgina Lopez. Patuloy pa nito. Sa pagsisimula ng shooting, mabilis na iangkop ni Athena ang kanyang sarili sa plot ng advertisement. Kahit pa nga hindi naman siya isang professional advertising model, alam niya ang kanyang mga anggulo. Bukod pa doon, pagkatapos niyang marinig ang naging paliwanag ng direktor tungkol sa theme ng shooting, mabilis niyang nai-adapt ang kanyang sarili doon. She was completely focused on the shoot and exhibited her talent and professionalism. Ang lahat ng tingin sa kanyang mga mata na ipinapakita niya ay kung ano ang hinihingi ng eksena. Kuhang-kuha niya ang karakter at para talagang naging ibang tao si Athena. Mabilis niyang nasapawan ang 3 ibang aktres na kasama niya. Kahit na 4 sila sa isang screen, talagang nangibabaw si Athena sa kanilang lahat. Habang patuloy ang pag-shoot, dahil sa kooperasyon ni Athena ay naging napaka-smooth ng kanyang naging parte sa filming na iyon. And the director felt very satisfied.
Ang ibang aktres naman ay nakaramdam ng pagsiselos. Napakalapit nila kay Athena, subalit nararamdaman nila ang pagkakaiba sa talentong meron sila. Nang matapos ang shooting, lumapit si Athena sa direktor at magalang itong nagpasalamat. Kung hindi dahil sa naging approval ng direktor sa kanyang performance, hindi siya magkakaroon ng magandang opportunity na iyon. Pagkatapos niyang makapagpalit ng damit, nakita niya si Joaquin sa pinto na nakasuot ng casual na damit. At may hawak pa itong isang bouquet ng white roses. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Athena dito habang masayang lumapit dito na may ngiti sa labi. Sobrang namimiss na kasi kita at isa pa, gusto ko ding makita kung ano ang itsura mo kapag nagtatrabaho. Agad namang sagot nito kay Athena. So, President Joaquin, what is your comment? First, quit being so perfect. Inaagaw mo na ang lahat ng limelight, sagot ni Joaquin. At saka hinagip ang kamay ni Athena at magkahawak kamay na silang umalis sa shooting site na iyon. Habang nagmamaneho, ay ibinalita sa kanya ni Joaquin ang nakita nitong news. Mukhang nag-invest na ng malaki ang Inspire kay Stella. Ang lahat ng balita ay tungkol sa upcoming award ni Stella. Malamig na sabi nito kay Athena, pero hindi nito sinabi kay Athena ang tungkol sa other half ng news. Maraming mga haters sa net na nagsasabing ginamit ni Athena ang kanyang katawan upang marating kung nasaan siya ngayon. Sinasabi din ng mga ito na si Athena ang naunang mag-cheat sa kanilang relationship dati ni Sander. May lumabas pang edited photo na nagsasabi tungkol sa isang fake news na sinasabing may malinaw na namamagitang relasyon sa pagitan ni Director Bobby Jimenez at ni Athena. Nang malaman ni Joaquin ang tungkol doon, ay agad nitong inutusan ang Public Relations Department na ayusin ang tungkol dito. Subalit hindi nito mapigilan ang kanyang galit at nagdesisyon itong parusahan ng Inspire Management. Talaga yatang ayaw nang manatili sa industriya ng lahat ng nangbubuli sa kanyang asawa. Pagkatapos na marinig iyon ni Athena, ay napakurap ito at tumunghay at nagtanong kay Joaquin, "Iyon lang ba?" Nagdilim ang malalim na mga mata ni Joaquin. Saka muling nagsalita, "Marami pang lalabas na mga intriga tungkol sa'yo sa hinaharap. Ang landas na pinili mo ay hindi madali. Especially at this stage, maraming tao ang magte-take advantage sa'yo." "Yes, I understand." Mahina ho namang sagot dito ni Athena. Nanatiling napakakalmado ni Athena. She was not willing to come forward to clarify anything. Nagpa siyang hayaan na lang kusang mawala ang mga bad news na iyon dahil iyon ang mas mabuting solusyon. Kung maglalabas siya ng public statement, magiging front page news na naman siya. Ang pinakamabisang sagot ay ang manatiling tahimik to prove her innocence. "Hindi ako nag-aalala lalo pa at nandyan ka sa tabi ko. Hindi ako nag-aalala kahit konti." Pagkasabi noon ay humilig siya sa balikat ni Joaquin na may ngiti sa labi. "Parang gusto ko ng pasta for dinner." Maya-maya ay sabi niya kay Joaquin, "Pasta? Sure." Agad namang sagot ni Joaquin. Talagang i-enjoy nila ang hard-earned vacation na iyon. Kailangan nilang sulitin iyon at hindi nila hahayaang sirain ng mga taong iyon ang mood nila. Nang mga oras ding iyon, nakaupo si Sander sa kanyang opisina at nakatingin sa balita na nasa kanyang cellphone. Napakunot-noo ito sa nabasang iyon. "Nag-aalala ka ba kay Athena?" Tanong ni Stella sa kanya habang papasok ng opisina niya. "God knows who she's flinging abroad right now. What's the point of you doing this? Sinabi ko naman sa'yo na dati pa. She can't be that innocent. Baka nga nag-cheat na siya sa'yo noong kayo pa." Patuloy pa ni Stella. Matapos nang naging away nila nito nung nakaraan, napilitan nitong ipangako na itutuloy ang pagbubuntis dahil kung hindi,
Mapipilitan si Sander na gumawa ng hindi nito magugustuhan. At upang mapanatili ang posisyon niya bilang movie queen, kinailangan nitong tiisin iyon. Shut up! Galit na hinampas ni Sander ang table at galit na tiningnan nito si Stella. Fine! Sagot naman ni Stella habang nagkibit balikat at lumakad patungo sa gilid ng opisina. Masasabi niyang nag-iba ang attitude ni Sander sa kanya. Si Sander ay isa lamang ordinaryong lalaki. Kahit na sobrang na-inlove ito kay Stella, imposible para dito na konsintihin ang pagtatraidor ni Stella. Nasaktan siya nang mabasa ang balita sa internet. Naisip niya ang mga panahon na si Athena ay maaaring pinaglaruan lang ang damdamin niya. Kilalang-kilala ni Stella si Sander. Napangiti ito nang makita nitong hindi kayang pabulaanan ni Sander ang mga balitang iyon. Pinagsosospetsahan mo rin siya, hindi ba? Kaya wag ka nang makialam pa dito. Ako ang magtuturo ng leksyon kay Athena. Sabi pa ni Stella kay Sander. Masisira ang reputasyon ni Athena kung walang tutulong dito mula sa Global Entertainment. Kampante si Stella sa isiping iyon. Hindi niya inakala na mawawala rin kay Athena ang lahat. Iniutos ni Stella sa kanyang assistant na magpalabas ng fake news information tungkol kay Athena sa internet. Inakusahan ng mga ito si Athena na may malaking utang na loob ito sa mga taong tumulong sa kanya nung nag-uumpisa pa lang siya sa kanyang karir. Inakusahan din si Athena na ginamit nito ang kanyang katawan upang mabayaran ang mga naging pabor sa kanya. Idinagdag pa ng mga ito na iyon ang dahilan kaya hindi ito pinakasalan ni Sander kahit na matagal na silang nagde-date nito. At tinawag ng mga ito si Athena as pretentious woman. Pumutok ang balita at naging viral ito sa internet, pero kinailangang i-ignore ni Athena ang lahat ng ito. Nais lamang niyang i-enjoy ang kanyang bakasyon na hindi naging madali para sa kanya. Nang mga panahong iyon, ayaw niyang isipin at wala siyang pakialam sa kahit na anong nangyayari at ayaw din niyang maapektuhan ang mood nilang dalawa ni Joaquin sa bakasyong iyon. Galit naman si Joaquin nang malaman ang balitang iyon. Bumalik na tayo, sabi ni Joaquin sa kanya. Gusto nitong maayos ang tungkol doon sa lalong madaling panahon. We don't have to, sagot naman ni Athena kay Joaquin. Alam ko na nag-aalala ka tungkol sa akin pero hindi naman ako apektado ng mga iyon. Masaya akong malaman na naniniwala pa rin sa akin ang aking mga supporters. At isa pa, napakahirap para sa'yo ang magkaroon ng break sa trabaho na katulad nito. Sayang naman kung babalik na tayo agad. Patuloy na sabi ni Athena kay Joaquin. Pero bago pa man maituloy ni Joaquin ang sasabihin, tumiad si Athena para halikan siya. Sa mga oras na ito, ang gusto ko lang ay makasama ka at magkaroon tayo ng quality time together. Hinapit ni Joaquin ang bewang ni Athena at ikinulong ito ng yakap sa kanyang mga bisig. Both of them lay down on the bed behind them. They were enjoying the warmth and companionship of each other. Hindi na importante sa kanilang dalawa ang kahit na ano. They had a great time. Hindi nila kailangang alalahanin ang tungkol sa responsibilities bilang presidente ng San Miguel Media Entertainment o ang pagiging movie star ng entertainment industry. All they did was embracing each other intimately. Pagkaraan ng 2 araw, lumipad silang magkasama pabalik ng Pilipinas. Sinabi sa kanya ni Joaquin na magkakaroon pa sila ng maraming opportunity na magbakasyong magkasama in the future. After all, kailangan pa din ni Athena na maghanda para sa kanyang pagbabalik sa industriya. Naiintindihan ni Athena na ang kasalukuyang sitwasyon doon ay napakakomplikado, kaya napilitan na lang siyang sumang-ayon kay Joaquin. Hindi hinayaan ni Joaquin si Athena na magtingin at magbasa ng mga balita sa kanyang cellphone o kahit magbasa ng mga newspapers. Ayaw niya itong nervyusin.
Nakapagplano na siya sa lahat. Nais niyang pagbayarin ang mga taong nagpakalat ng intriga tungkol kay Athena. Ayon sa mga impormasyon na inihanda ng kanyang assistant, si Stella at ang ibang artist mula sa Global at Star Entertainment ay sangkot. She is a new idol at siya ay anak ng isa sa board of directors ng Star Media Entertainment. Marahil ay ginamit nito ang koneksyon ng kanyang ama sa mga entertainment reporters. I see. Sagot ni Joaquin sa kabilang linya ng telepono saka ibinaba iyon. Tumingin si Joaquin kay Athena at saka muling nagsalita. Hindi ka masyadong nakapagpahinga sa biyahe natin pabalik. Ipapahatid na muna kita sa driver pa uwi para makapagpahinga ka muna ng maayos. Agad namang ngumiti si Athena kay Joaquin at tumingin sa exit sign. Ayaw pa sana niyang bitawan ang kamay ni Joaquin dahil alam niyang paglabas nila doon ay hindi na muli niyang mahahawakan ng ganoon ang mga kamay ni Joaquin. Subalit alam din naman niyang kailangan nilang gawin iyon upang magkaroon sila ng pagkakataon in the future na magkasamang muli. Okay, I'll wait for you at home. Alam ni Athena, natutulungan siya ni Joaquin na maayos ang mga fake news na kumakalat. Pinili niyang paniwalaan ito, kaya hindi na siya nagtanong pa at umalis na siya kasama si Cheryl. Athena, bakit nagmamadali si Joaquin na bumalik sa San Miguel Media? Maghihiganti ba siya para sa'yo? Tanong ni Cheryl sa kanya. Siguro, nakangiti namang sagot ni to kay Cheryl habang tinitingnan ang mga pictures na sinend sa kanila ng mga advertisers. Award ceremony na bukas, hindi na siguro maipagpapatuloy pa ni Stella ang kanyang mga evil plans. Hindi na mahintay pa ni Cheryl na makita si Stellang matalo sa sandaling hindi magtagumpay ang mga plano nito. Tinanaw ni Athena ang kalsada sa labas ng bintana. The sky was turning dark. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang tahimik ang buong kalye. She was looking forward to the event tomorrow night. Samantala, sa kondo ni Stella, kaagad na amoy ni Sander ang amoy ng alak pagpasok pa lang sa kondo nito. Mahimbing na natutulog si Stella sa kama. Buntis ito, paanong nakakainom ito ng ganoon karami? Tanong ni Sander sa kanyang isip. No, hindi siguro ito ang uminom noon. Maaaring ang lalaking kalaguyo nito ang uminom ng alak na iyon. May ekstrang susi si Sander sa kondo ni Stella. Siguro ay nakalimutan na ni Stella ang tungkol doon. Tiningnan niya si Stella na noon ay nakahiga sa kama. His tolerance had reached its limit. He couldn't give her any more chances. Bukod pa dito, imposible na para kay Stella na bumalik sa kanya. Hindi na sila maaari pang magmahala ng katulad ng dati. At dahil naging ganoon ang sitwasyon, wala na siyang nararamdamang pagkaawa para dito. Binuhay niya ang cellphone ni Stella at hinanap ang numero ng direktor. Kahit na alam niyang nabura na lahat nito ang mga messages ng direktor para sa kanya, may mga pagkakataong nakakalimutan nitong burahin ang mga iyon. May inutusan si Sander upang mag-imbestiga ng tungkol sa direktor. Nalaman niyang isa itong mayamang businessman who was barely involved in the entertainment industry. Kung ipagkukumpara, mas maraming connection si Sander kesa dito sa industriya. Bilang lalaki, alam ni Sander kung ano ang iniisip nito. Imposible para dito ang ma-inlove kay Stella. Katawan lang ni Stella ang habol nito. Kaya kung magpapadala siguro si Sander dito ng mas magandang babae, ay maaring alam kong may affair ka kay Stella Santos at may mga ebidensya akong hawak na magpapatunay tungkol doon. Gusto kong makipagkita ka sa akin at gawin mo kung ano ang sasabihin ko kung ayaw mong ma-expose ito sa publiko. Sabi ni Sander dito. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Inaamin ko, I sleep with your woman. Sa palagay mo ba matatakot akong ma-expose? Oh, at isa pa nga pala, bago ko makalimutan, buntis nga pala siya sa inyong anak.
Nakangisip ang sagot nito kay Sander. Well, go ahead and expose it then. Dagdag pa nito habang nagsindi ng sigarilyo. Sabihin mo nga sa mga reporters kung paano ka niloko ni Stella. Nakoyom ni Sander ang kanyang kamao. Muli niyang naramdaman ang sakit ng ginawang pagtraidor ni Stella sa kanya. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Hindi ko na siya kailangan. You can sleep with her as many times as you like. Pero kailangan kita upang magprotekta sa aking mga artist at gusto kong sa global ka pumanig kahit anong mangyari. How dare you talk to me like this? Natatawang sagot ng direktor kay Sander. Hindi ka ba papayag dito? Kunot noong tanong ni Sander dito. Matatalo siya sa laro kapag hindi ito sumang-ayon sa kanya. I'll do it if you let me sleep with Athena. Sa oras na magawa mo iyon, pinapangako ko sa iyong ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Pagkaraan ay sagot nito kay Sander. Ano? You're such a greedy person. Galit na sagot dito ni Sander. Natahimik siya nang marinig ang sagot ng direktor. Mukhang hindi pa naging sapat dito si Stella, pati si Athena ay gusto nitong makasiping. Hindi mo ba kayang gawin iyon? You are no longer in a relationship with them anyways. Dagdag pang sabi ng direktor. Sander gritted his teeth with anger and hatred in his eyes. Okay, sige, gagawin ko iyon, pero kailangang magkaharap muna tayo. Pagkaraan ay sagot ni Sander dito. Alam ni Sander kung gaano katusong tao ang direktor. Ayaw niyang makapag-take advantage ito sa kanya. Sure, mabilis namang sagot nito kay Sander. Nang maibaba ni Sander ang telepono, nakarinig siya ng mga footsteps mula sa labas ng silid. Kaagad niyang binuksan ang pinto at nakita niya si Stella na umiinom ng tubig sa kusina. Kanina ka pa ba gising? Tanong ni Stella sa kanya. Nang uusig niyang tiningnan si Stella. Nagising ba kita, Sander? Pasensya ka na. Nauhaw kasi ako. Patuloy pang sabi ni Stella sa kanya. Napakaganda nito sa suot na pajama na bigay niya dito. Hindi ito pinansin ni Sander at naglakad na siya patungo sa guest room. Nang makaalis si Sander, tiningnan siya ni Stella na may pagkainis. Nasa labas ito ng kwarto at nakikinig sa pakikipag-usap ni Sander. Alam niyang may tatagpuin ito, subalit hindi niya alam kung sino pero alam niyang tungkol kay Athena ang pinag-usapan ng mga ito. Kinabukasan, hindi nila malaman kung nasan si Sander. Hindi nito sinasagot ang kanyang telepono ng buong araw. Nag-hired si Stella ng private investigator upang sundan si Sander. At napag-alaman nitong nakipagkita si Sander sa direktor na kalaguyo ni Stella. At mukhang nagkaroon ng kasunduan ang dalawang iyon. Bigyan mo ako ng kopya ng kontrata. Babayaran kita ng doble. Sabi ni Stella sa private investigator. She felt that something fishy was going on. Nang araw na iyon, nakatanggap siya ng kopya ng agreement sa pagitan ni Sander at ng direktor. Binasa niya ang nilalaman niyon. Hindi niya inaasahan na ginugugol ni Sander ang oras nito sa mga ganoon para lamang makakuha ng mga resources para sa mga baguhang artist. Sander was willing to sell her and Athena. Bukod pa doon, ang direktor na iyon ay hindi madaling makatransaksyon. Sa oras na maging effective na ang kontrata, mapapailalim si Sanders sa direktor at ang kahit na sinong babaeng artist na nakasigned sa ilalim ng Global Entertainment ay nararapat lamang na sumunod sa mga naging kasunduan. Napakunot noo si Stella at itinago ang kasunduang iyon. Hindi na ngayon siya nag-aalala para sa future niya. Naniniwala siyang siya ang makakatanggap ng Best Actress Award soon. Bukod dito, pipirma na siya ng kontrata sa Inspire Management at naniniwala siyang poprotektahan nito ang kanyang interes. Wala siyang pakialam kay Athena kung ibenta man ito ni Sander. Ang lahat ng kanyang naiisip ay perfect without any flaws.
Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Magtagumpay kaya si Sander sa balak nito? Ano kaya ang mangyayari kay Athena matapos ng gabing iyon ng awards night? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng kapanapanabik nating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Some relationships simply ends because one is unable to express and the other is unable to understand. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone and God bless.